Magandang araw po. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obit. At eto na po ang pagpapatuloy ng kwento. Pakinggan natin. Hindi ko na maalala kung ano ang sinabi sa akin ni Boying nung gabi na yun. Dahil ang palaging nakatatak sa aking isipan ay ang ngiti na yun ni Elena at kung papaano nagtagpo ang aming paningin. Hanggang sa hindi ko na namalayan na nakatulog na pala ako. Kinabukasan, matapos kong pakainin si Bulik, ay mukhang nagbabalik na ang dating forma at tindig ni Bulik. Tuluyan nang nakabawi mula sa pagkakalason si Bulik. Nang maya-maya pa, ay may tumatawag sa aking likuran. Naroroon na pala si Damian at bit-bit nito ang kanyang panabong na si Ulikba. Habang nagkakwentuhan, ay walang ano-ano, ay may nabanggit si Damian. Obong! Nakakatawa yung napanaginipan ko kagabi. Nanaginip ako ng kakaiba. Napunta daw ako sa isang kakahuyan. Yung kakahuyan na lagi kitang pinupuntahan. Tapos, habang naglalakad, ay nakakita ako ng bahay kubo. Subalit, mukhang luma na ang bahay kubo na yun. Tingnan ko daw ang paligid ng bahay kubo. At sa likod ng bahay kubo, ay may nagbabantay ng matandang lalaki. May kahabaan ng buhok ng matanda. At parang tinatanong niya si Ulikba. Pagkadinig ko nun, ay may kung anong panlalamig ang dumaloy sa aking katawan. Para akong binuhusan ng tubig na mula sa sapa. Ano ka mo, Damian? Pakiulit mo nga ang iyong sinabi. Tanong ko. Ang sabi ko ay kakatuwa ang aking napanaginipan kagabi. Napunta daw ako sa kakahuyan. Yung kakahuyan na palagi ka naming sinasamahan. At pagkatapos nun, ay naglakad-lakad ako. At nakakita ako ng bahay kubo. Tiningnan ko yung bahay kubo at maging ang paligid nito. Ano ang itsura ng bahay kubo sa iyong panaginip? Tanong ko pa. Mukha siyang may kalumaan na. Parang matagal nang hindi naaasikaso. Madaming mga tuyong dahon ng paligid. At mukhang walang nakatira dahil nakasarado lahat. Sagot naman ni Damian. Pagkatapos nun, ay tiningnan kong maigi ang paligid nito. Pagkadating ko sa likurang bahagi, ay doon ko nakita yung matandang lalaki. Paglalahad pa ni Damian. Maaari mo bang isalarawan ang itsura ng matanda, Damian? Tanong ko pa. Mahaba ang buhok nito at ang iba'y puti na ang kulay. Pawang mga uban ang buhok nito. Bagya itong nakatungo. Subalit hindi ko nakikita ang kanyang mga mata. Marahil ay sa haba ng buhok nito. Subalit sa wangis pa lamang, ay hindi na ako pamilyar sa kanyang muka. Parang hindi siya taga dito sa atin. Subalit, nakakapagtaka dahil kilala niya ako. Sagot pa ni Damian. Ako naman ay taimtim lamang na nakikinig sa kwento ni Damian. Subalit batay sa pagsasalarawan ni Damian, patungkol dun sa matanda, ay parang ito ang matanda na nakita ko sa sabungan nung nakalaban ko si Temyong Tari.
Siya ang matandang nakikita ko. Ngunit hindi nakikita ng ibang tao. Dahil dun, ay lalo akong nakaramdam ng kilabot sa ikinuwento na yun ni Damian. At nagpatuloy pa sa pagkukwento si Damian. Lumapit pa ako ng bahagya sa matanda. Lalo na nung tanungin niya ako ng tungkol sa aking manok. Si Ulik ba? Kwento pa ni Damian. Alam mo yun, Ompong, nakakatawa, di ba? Parang, paano niya nalaman si Ulik ba? Tanong pa sa akin ni Damian. Abay, ewan ko. Ikaw ang nasa panaginip na yun. At isa pa, ikaw ang may bitbit kay Ulik ba? Sagot ko naman. Iyon na nga nakakatawa dun, Ompong. Hindi ko siya kilala. Pero kilala niya ako at si Ulik ba? Ibig sabihin nun, nagiging sikat na kami ni Ulik ba? Kahit sa panaginip. Sagot pa ni Damian. Ganun ba? Bukod dun, ano pang sinabi sa'yo ng matanda? Tanong ko pa. Sabi pa ng matanda na kung maaari daw ay mahiram niya si Ulik ba at mahawakan dahil magaling daw ang aking manok. Ano naman ang isinagot mo? Tanong ko pa. Nung kukuhanin na niya si Ulik ba, ay bigla na akong nagising. Sa kwentong iyon ni Damian, ay hindi ko maipagkakaila na ganyan din ang una kong napanaginipan sa matandang iyon sa may kakahuyan. Na akala ko nung una ay si Lolo Tasyo. Siya ring matanda ang nagtangkang kumuha kay Bulik. At dahil doon ay mahigpit akong pinag-ingat ni Lolo Tasyo noong mga sandaling yun. Lalo na, simula nung napanaginipan ko yun. Doon din unang kamuntikan na lason si Bulik. Ompong, bakit parang natigilan ka? May nasabi ba akong hindi akma? Biglang tanong naman ni Damian nang napansin na may iniisip ako. Wala, Damian. May naisip lamang ako. Hindi ba, Damian? Ilalaban mo sa kabilang baryo si Ulik ba? Tanong ko pa. Oo, Ompong. At yun nga ang dahilan kung bakit ako naparito. Upang turuan mo ako kung paano bigyan ng ensayo si Ulik ba? Sagot pa ni Damian. Damian, mas maigi siguro na ipagpaliban mo na lamang ang laban na yun. Sagot ko. Bakit naman, Ompong? Bakit naging ganyan bigla ang sagot mo? At isa pa, papaano yun? Nakakompromiso na ako kay Manong Pula. Kung hindi ako tutupad sa aking binitawang salita, ako naman ang magmumukhang walang isang salita nun. Nasa harap pa naman nung pag-uusap na yun si Manong Taling. At maaaring makarating yun kay Aurora kapag hindi ako tumupad. Sagot pa ni Damian. Hindi kasi maganda ang pakiramdam ko sa napanaginipan mo, Damian. Sagot ko pa. Ngunit sa aking isip-sip, hindi ko maaaring ilahat kay Damian ng buong buo dahil maaaring mabunyag ko rin ito, lalo na yung patungkol kay Lolo Tasyo. Subalit hindi talaga maganda ang pakiramdam ko sa napanaginipan na yun ni Damian. Ganun ba, Ompong? Baka naman, maaari tayong humingi ng mungkahi kina Mang Tonyo patungkol dyan. Sagot naman ni Damian. Maigi nga siguro, Damian. Sagot ko. Hayaan mo na muna yun, Ompong. Ang maigi ay mainsayo at may kondisyon ko si Ulik ba? Ayan na ba si Bulik? Mukhang nakabawi na talaga si Bulik. Mukhang maaari na ulit ilaban. Sambit pa ni Damian. Ompong,
Baka maaari nating pagsabungin ng dalawa. Parang ensayo lamang ba? Tanong naman ni Damian. Tama kuya. Hindi naman natin lalagyan ng tari. Tatakpan din natin ang kanilang mga tahid para hindi magkasakitan ng husto. Biglang singit naman ni Boying na hindi ko na namalayan na nariyan na pala. Dahil sa sinabing yun ng dalawa, ay pumayag naman ako. At isa pa, para din makita ko kung talagang nakabawi na nga si Bulik. Matapos matalian at matakpan ng mga tahid ng mga panabong, ay bibitawan na namin at pagsasalpukin na sina Bulik at si Ulikba. Nang biglang magsalita si Boying. Hoy, Damian! Bakit ganyan ka humawak ng manok? Hindi ka talaga marunong eh. Kala ko ba mananabong ka? Sambit ni Boying. Bakit ba? Paano ba yun? Tanong naman ni Damian. At tinuruan muli namin kung papaano magbitaw ng manok si Damian. Yun lamang pala! Napakadali lamang pala! At sabay tumawa ng napakalakas si Damian. Napakayabang mo talaga, Damian. Ibitaw mo na nga yung manok. Sambit naman ni Boying. At ilang saglit pa, ay binitaw na namin ang mga manok. At kagaya ng ginagawa ko sa laban, dahan-dahan at maingat kong binitawan si Bulik. At kagaya ng aking inaasahan, sa tindig pa lamang ni Bulik, ay nakabalik na nga ito sa dati niyang forma. Ganito ang nakikita kong karaniwan niyang tindig, lalo na kapag lumalaban. Sa kabilang banda naman, pagkabitaw pa lamang ni Damian, ay tila nag-iba na ang tindig ni Ulikba. Hindi ko mawari, subalit may parang kakaiba talaga sa panabong na ito ni Damian. Tila ba tiningnan lamang nito si Bulik at parang pinag-aaralan lamang ang galaw. Nang ilang sandali pa, ay kaagad sumugod si Ulikba. Sumugod ito papalapit kay Bulik. Pagkakita naman ni Bulik, ay kaagad naman niya itong hinarap ang papasugod na katunggali. Pagkalapit kay Bulik ni Ulikba, ay kaagad itong lumipad. Lintik ang taas ng lipad nito. At kasabay ng pag-angat nito, nagpakawala ito ng sunod-sunod na palo. Sumabay naman si Bulik. Lumipad din si Bulik. Subalit hindi makaabot ang mga palo nito. Dala na rin ang taas ng lipad ng manok ni Damian. Pagkalapag ng dalawang manok, ay kaagad namang umatake si Bulik. Kaagad itong sumugod at lumipad ng mababa at nagpakawala rin ng sunod-sunod na palo. Subalit sa kabila ng napakabilis na pag-atake na yun ni Bulik, pakiwari ko'y panay sa hangin lamang tumama ang mga palo na yun. At malapalos na nakaiwas kaagad ang manok ni Damian. Halos hindi man lamang nasayaran ng balahibo ni Ulikba. Kakaiba talaga ang manok na ito at lintik sa bilis. Pagkaiwas sa mga atake ni Bulik, ay kagad namang gumanti si Ulikba. At sunod-sunod na palo ang tinamo ni Bulik. At dahil doon ay halos napataog pa ito pagkabagsak. At maging si Boying ay nagulat sa ipinamalas na yun ni Ulikba. Natamaan si Bulik at sunod-sunod ang palong tinamo na yun. Buti na lamang at ensayo lamang ito. Dahil kung may tari yun, panigurado, matindi ang tatamuing tama ni Bulik. Kaagad namang nakatindig si Bulik at muling nagharap sila ni Ulikba. Umamba ng sugod si Bulik. Subalit umangat kaagad si Ulikba at naunahan pa nito sa paglipad si Bulik. Napailalim si Bulik
Subalit sadyang may kakaibang liksi din si Bulik. At kahit napailalim, ay nagawa pa din nitong makaganti ng palo kay Uligba. Palitan ng palo ang dalawa sa ere. Pagkalapag ng dalawang manok, umambang susugod muli si Uligba. Kung kaya't inunahan na ito ng lipad ni Bulik. Subalit umiwas pa ilalim ang manok ni Damian, habang nasa itas naman si Bulik. Pagkababa ni Bulik, ay saka sumugod si Uligba at sunod-sunod na palo ang pinakawalan ni Uligba. At napatalsik pa sa ere si Bulik. At napasigaw na nung mga sandaling yun si Buying. Nung mga sandaling yun, ay hindi ko may tatanggi na lamang si Uligba sa laban niyon. Bagamat ensayo lamang yun, ay walang duda na talo na ito si Bulik sa larangang iyon. Matapos ang salpukang iyon, ay kaagad na naming inawat ang dalawang manok. At hindi na napigilan ni Buying ang magsalita. Ang husay ng manok mo, Damian ah! Kakaiba ang bilis at liksi! Pagkadinig nun ni Damian, ay biglang humalakhak ng malakas si Damian. At sabay nagpamewang ito, habang humahalakhak na parang humihigop ng tren. At mula sa likuran, ay may nagsalita. Ang huhusay ng mga manok ninyo! Sa boses pa lamang, ay kilala na namin kung sino yun. Kahit hindi na kami lumingon pa. Kung kaya't biglang sumagot si Damian. Nakita niyo po ba, Mang Tonyo? At tumawa muli ng malakas si Damian, habang nakapamewang pa rin. Siyempre po, ako ang may-ari niyan eh. Muling sagot pa ni Damian. Ang sabi ko, iyong manok ang mahusay, hindi yung may-ari. Siya ngang tunay, dagdag pa ni Mang Eming. At dahil dun, ay napatahimik si Damian. Mahusay ang mga manok. At natutuwa ka, Ompong, dahil mukhang nakabawi na ng tuluyan si Bulik. Natutuwa akong makita si Bulik. At mukhang maaari na ulit itong lumaban. Sambit pa ni Mang Tonyo. Oo nga po, Mang Tonyo. Ang laki po ng pasasalamat ko dahil dun. Sagot ko. Siguro ay naghahanda kayo para sa nalalapit na laban na sinabi ni Manong Pula. Tanong pa ni Mang Tonyo. Tama po kayo, Mang Tonyo. At iyon nga po ang ipinunta ko dito kay Noompong upang ikondisyon si Uligba. Sagot naman ni Damian. Mang Tonyo, matanong ko na nga lang din po. Bakit po kaya tinawag na pula si Manong Pula? Tanong ko naman. Ay, yun ba? Si Manong Pula ba ka mo? Si Manong Pula ay kilalang mananabong simula pa nung dati. Bantog yan sa bandang bayan. Sa tuwing lalaban siya, ang daladala niyang manok ay laging kulay pula. At lahat ng manok na pula na inilaban niya, lahat ay nanalo. Paniwala niya na iyon ang kanyang swerte. At dahil dun siya nakilala. Dun siya nakilala at nabansagan na pula. Sagot naman ni Mang Tonyo. Mabuti po at pulang manok po ni Manong Pula yung nanalo. Paano po kaya kung binaba yung manok niya na nanalo? Tanong ni Damian. Di binabay ang tawag sa Ano nga? Ano ba yung tanong mo, Damian? Narinig mo ba, Emeng? Parang sinasalaula si Manong Pula matapos siyang bayaran ng pagkakautang ng anak. Ganyan pa. Sagot naman ni Mang Tonyo.
Siya ngang tunay. Sinasalaula. Dagdag pa ni Mang Eming. Hindi naman po, Mang Tonyo. Tinatanong ko lang naman po. Sagot pa ni Damian. Nasa na nga pala ang malaking halaga ng salapi na ibinayad sa'yo ni Manong Pula? Tanong naman ni Mang Tonyo. Ibinigay ko na po yung kalahati kay Itang saka kay Inang. Binilan ko rin po ng bagong sapatos sa mga kapatid ko. At yung iba po, ay iniipon ko po. Sagot naman ni Damian. Mainam! Ganyan nga, Damian! Sagot pa ni Mang Tonyo. Halos parehas kami ni Damian. Nung naibigay sa amin ang salapi na kabayaran nila Rigor at Abuel, ay ibinigay ko ang kalahati kina Lolo, kina Lola at kay Inay. At maging si Boying ay binahaginan ko. At ang naiwan sa akin ay itinatago ko sa aking alkansya. Nang maya-maya pa, muli ay naisip ko iyong napaniginipan ni Damian. Kung kaya't nagsalita ako. Damian, baka nais mong ibahagi kina Mang Tonyo ang tanong mo kung tutuloy ka ba sa imbitasyon ni Manong Pula? Ay, bakit? Hindi ka ba tutuloy, Damian? Bakit anong nangyari? Tanong ka agad ni Mang Tonyo. Inaantay kong sabihin ni Damian kay Mang Tonyo iyong napaniginipan niya. Nang biglang magsalita si Damian. Ay, hindi po. Hindi po, Mang Tonyo. At opong, nakapag-desisyon na ako. Pupuntahan ko ang imbitasyon na yun ni Manong Pula. Dahil dun, ay bigla akong nagtaka sa isinagot na yun ni Damian. Dahil kanina lamang, ay siya pa ang nagmungkahi na sabihin ko ito kina Mang Tonyo. Samantala ngayon, ay hindi na niya ito ibinahagi. At talagang pinangatawanan na niya ang pagpapaunlak sa imbitasyon. Baka nawaglit lamang sa isipan ni Damian ang napanaginipan niya. Mga sumunod na araw, ay hindi na nagpunta si Damian sa amin. Kahit man lamang bumisita. At hindi na rin ito pinuntahan si Boying. Kahit man lamang magpatulong kung papaano niya ikukondisyon ang kanyang manok. Marahil ay natutunan na niya kaagad. At maaari din masyado na itong natuwa sa ipinamalas na kilos ni Ulikba na talaga namang kahanga-hanga. Kung kaya't hinayaan ko na lamang muna si Damian. Sumunod na araw, pabukang liwayway pa lamang at hindi pa sumisilip ang haring araw, ay mayroong tumatawag na kaagad sa aming labas. Obong! Obong! Sigaw ng nasa labas. Kuya, parang si Damian yun ah. Sambit naman ni Boying. Kung kaya't kaagad naming nilabas yung tumatawag. At pagkabungad, ay si Damian nga ang tumatawag. O bakit, Damian? Anong nangyari? Tanong ko kaagad. Obong! Yung matanda! Napanaginipan ko ulit! At sa pagkakataong ito, hindi na ako makatulog. Dahil lagi siyang nasa panaginip ko. Sagot naman ni Damian. Kaagad akong binalot ng takot. Hindi para sa akin, kung hindi para kay Damian. Ano bang nangyari? Ano bang napanaginipan mo? Tanong ko. Sa tuwing matutulog kasi ako, lagi yung matanda ang napapanaginipan ko. Lagi akong napupunta sa may kakahuyan. At lagi kong nakikita yung sira-sirang bahay kubo. Kahit anong takbo ang gawin ko, ay naroon pa rin ako. Doon ako napupunta sa bahay kubo na yun. At sa tuwing titingnan ko ang bahay kubo, ay naroon ang matandang lalaki.
At sa uli kong panaginip, kinuha na niya si Ulikba. Nakakatakot ang mukha niya, Ompong. Para siyang may sumaligno. Eto nga't dala-dala ko si Ulikba. Baka kasi kuhain sa akin ng matandang yun. Sambit pa ni Damian nang biglang magsalita naman si Boying. Baka kasi sobrang lakas mo kumain, Damian. Kaya ka na nanaginip ng kung ano-ano. Hindi, Boying. Hindi pa nga ako kumakain eh. Teka, may makakain ka ba dyan? Baka pwede mo na makakain. Sambit naman ni Damian. Nagdadahilan ka lang eh. Gusto mo lang makikain talaga. O ito, kainin mo yung bagong lutong kakanin ni Lola. Sagot naman ni Boying. Salamat, Boying. Subalit, totoo talaga, Ompong. Ilang gabi na akong hindi makatulog dahil laging nagpupunta sa panaginip ko ang matanda na yun. Ano mong gagawin ko, Ompong? Sa inilahad na yun ni Damian, ay hindi ko malaman ang aking sasabihin. Sapagkat nung mangyari sa akin yan, ang tumulong lamang sa akin ay si Lolo Tasio. Subalit ngayon, kahit hingian ko pa ng tulong si Lolo Tasio, ay hindi ko naman alam kung saan hahagilapin si Lolo Tasio. Maging ang aking lolo na nakikinig din sa ikinikwento ni Damian ay hindi rin malaman ang gagawin. Maaari siguro ay dalhin mo si Damian sa isang manggagamot, Ompong. Mungkahi pa ni Lolo. Tama si Lolo. Subalit, mas maigi sigurong ipagpaliban mo na muna, Damian, ang paglaban sa sabong. Huwag ka muna magpaunlak sa imbitasyon ni Manong Pula sa paparating na sabong. Sambit ko. Tama ka, Ompong. Mas maigi sigurong hindi ko muna paunlakan yun. Kaya lamang, bukas na yung araw ng sabong. Paano ang gagawin natin? Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel, sa lahat po ng ating tagapakinig, sa lahat po ng ating mga subscribers, sa lahat po ng ating mga silent listeners, sa lahat po ng ating mga OFW listeners sa buong mundo po. Maraming salamat po. At sa lahat po ng mga nagpadala po ng kwento, maraming salamat po. At kung hindi rin po kalabisan, kung hindi po, please don't skip ads po. Napakalaking bagay po nito sa amin. Nais ko lamang pong batiin ng happy birthday po kay Rosette on November 27. Ang pagbati pong ito ay mula po kay Ma'am Rosie de Mesa. Happy birthday po ulit, Rosette. More birthdays to come, more blessings and good health. At shoutout din po kay Boss Aniro at ng Team Damian, at kay Boss Jan Cabrera, at kay Boss Mako Servano from Japan. Shoutout po sa inyo. And happy advance anniversary po kina Boss Gasi Baldeo at sa jowa niya po na si Ma'am Casey Cortez. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Irene Martires from Boss Dondon Nagera. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Annalyn Molina at sa dalawang chikiting po ni Boss Ralph na sina Ralph at Rizel Ann. Shoutout po ito ay galing po sa gwapo niyong asawa na si Boss Ralph Brillantes. Shoutout po. Shoutout din po sa Gonzales family dyan po sa San Juan, Batangas. Shoutout po sa inyo sa San Juan, Batangas. Shoutout din po kay Boss Chepi Shane. Shoutout po. Shoutout din po sa Fernandez family dyan po sa Campuzao, Cebu City from Boss Rufino Jr. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Alan
Boss Regan, Boss Mar, Boss Arlon, Boss Chris, Boss Patrick, sa Remy Boys. Shoutout po ito ay mula po kay Boss RG from Dammam, Saudi Arabia. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Binibining Imahinasyon. May time po kayo, bisita na po sa channel Binibining Imahinasyon po. Shoutout po ulit sa mga kasamaan po dyan sa Maytoda, kay Boss June Manalo, Boss Tune Ortega, Boss Elias Guanizo, Boss Angel Jepsani, at sa anak po ni Boss James Clean Gibe, kay Princess Leonie. Shoutout po sa inyo. At sa El Tratoda ng Los Baños, Laguna. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Jera Montañez. Shoutout po. Shoutout din po sa Jarem Game Farm dyan po sa Cavite City. Shoutout po ito ay mula po kay Boss Richard Avila dyan po sa Alaska. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Reynaldo Laluan. Salamat po boss sa pakikinig simula po sa start po ng episode 1 po ng Ompong hanggang po sa pinaka latest po. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Boss Mark Rancel at kay Mark Russell. Shoutout po sa inyo. Kay Boss Roma Galoso from Mindoro. Shoutout po ito ay mula po kay Boss Andy Galoso. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Bong Layog dyan po sa may Candelaria, Zambales. Boss, shoutout po sa inyo sa mga taga Candelaria. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Yuken Silangon, kay Ma'am Juvelin Silangon, kay Boss Ken Silangon, kay Ma'am Maika Silangon, at kay Ma'am Audrey Silangon. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Yeyet Anton ng Laguna at Ana ng Noveleta, Cavite. Shoutout po ito kay mula po kay Boss Bars Guernalda. Shoutout po sa inyo. Nais ko lamang po sanang i-promote. Meron po tayong bagong channel. Kung may time po kayo, bisita lang po kayo. Tungkol po to sa mga amazing facts, mga mind-blowing facts po. Ang pangalan po ng channel is Ang Kaalaman ni Chick Chick. So may time po kayo, bisita lang po sa bago nating channel. Maraming salamat po. Iwan ko po yung link dyan po sa may description box. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Ma'am Julie Roel, kay Ma'am Raquel Punsalang, Ma'am Melania Roel. Shoutout po sa inyo, sa family niyo po. Shoutout po. Boss Loreto Ihaan Jr. Shoutout po. Sir Ron Pilapi dyan po sa Kentucky. Shoutout sa inyo. Boss Liay Estoque. Shoutout. Boss Edison Velasco. Shoutout. Boss Rodney TV. May time po kayo, bisita lang po siya po ni Boss Rodney TV. Vlogs niya po sa mountain bike. Shoutout din po kay Boss Red Rosal. Nag-livestream po si Boss Red every Wednesdays, Fridays, and Sundays. May time po kayo, bisita lang po sa channel niya. Boss Lady B 73 dyan po sa Texas. Shoutout po. Boss Ed Uy. Shoutout po. Boss Dimples Uni. Boss, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Liza Arcega. Shoutout po. Ma'am Ivy Standian. Shoutout po. Boss Rochelle Abiliar. May time po kayo, bisita lang po sa channel po. Rochelle Abiliar po. Ma'am Melanie Passion, shoutout. Ma'am Milagrosa Look, shoutout. Boss Nonoyski, shoutout sa iyo, boss. At yung BFF pala ni Ma'am Jane, si Boss Hershey, shoutout sa iyo. Boss Miles, shoutout po. Boss Lord Olivar, shoutout po. Boss Rexy Ann, shoutout po. Boss Jessie Joshua Castillo, shoutout po. Ma'am Maya Flores, shoutout po. Boss Queenie, shoutout po. Boss Alberto Liano, shoutout po. Ma'am Michelle Cedron, shoutout po. Ma'am Susan De Los Santos, shoutout po. Boss Ron and Ma'am Lenny Fish, shoutout po sa inyo. Sir Reynaldo Silong, shoutout po. Ma'am Charlene Gumansing, shoutout po. Boss Psychic Scorpio, shoutout po. Ma'am Marianita FL, shoutout po. Boss James Channel, may time po kayo, bisita na po channel po ni Boss James. Ma'am Maribel Salcedo, shoutout po. Boss Vinci Maya, boss, shoutout po. Boss Leonardo Manalo, shoutout po. Boss Yumi Cotton TV, shoutout sa iyo, boss. May time po kayo, bisita na po sa channel, Yumi Cotton TV. Boss Yoreski Escalona, shoutout sa iyo, boss. Boss Jopay Bertuto, boss, shoutout sa iyo. Ate Peng, shoutout po. Ma'am Elaine Almera, shoutout po. Boss Supremo Poxki, dyan po sa Cavite, shoutout sa iyo, boss. Pambless na Baka, shoutout po. Ma'am Christy Harn, dyan po sa Hamburg, shoutout po. Kaya Sir Alex of Southern Mindanao Creepy Experience, shoutout sa iyo, sir.
Boss Jimmy Pandong, shoutout po. Kay Tata Estong Nestor Bauyon, dyan po sa London, shoutout po. Ma'am Mary Asilar, shoutout po, dyan dito sa UK. Boss Edward Malilin, boss, shoutout po. Boss Raymond Glover, shoutout sa boss. Ma'am Eliza Miguel, shoutout po. Shoutout po kay Boss Ricky Gonzalez, kay Boss Bobby, kay Ma'am Milagros Gonzalez, kay Sir Romeo, shoutout po sa inyo. Boss Sai 1986 Vlog, may time po kayo bisita naman sa channel, Sai 1986 Vlog. Boss Young's Life, shoutout. Boss Russell Ferreira, shoutout. Boss Mslack, shoutout. Miss Jabel, shoutout po. Boss Choji D, shoutout. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Selena Rawato, shoutout po. Boss Francis Maula, shoutout po. Boss Stacy Vlog, dyan po sa Spain, shoutout po. Boss Mary Tales, may time po kayo bisita naman sa channel po ni Boss Mary Tales. Ma'am Mary Naboho, shoutout po. Boss Kamandag Pigeon TV, mahilig po kayo sa kalapati, bisita po sa channel po ni Boss Kamandag Pigeon TV. Ganun po kay Boss Titan Love TV. Boss Diggy and George, mahilig po kayo sa bedtime stories, bisita lang po sa channel po nila. Boss Horseshoe TV, mga vlogs po nila sa Japan, bisita lang po sa channel. Boss J Palo, shoutout. Boss Pedro Tampo, shoutout po. Ma'am Maria Lizelle Barro, shoutout. Ma'am Aubrey Delgado, shoutout sa iyo, ma'am. Sa family po, sa husband niyo po. Boss Camilo Aroy, boss, shoutout sa iyo dyan, sa mga taga Southern Leyte. Kay Boss Jesse ang Manuel at Horror Stories, may time po kayo bisita lang sa channel niya. Boss Nico, shoutout sa iyo, boss. Boss Ron Misa, shoutout po. Ma'am Erica Tijano, shoutout po. Boss Angie Tatifuku, shoutout po. Ma'am Ana Sato, shoutout po. Ma'am Eli Cono, shoutout po. Boss Freyas World, shoutout sa iyo, boss. Boss Resi Madrid, shoutout po. Lutong Bahay ni Ming, shoutout. Boss Wency 666, shoutout po. Boss John Reynal Zacate, boss, shoutout. Kay Ma'am Lea Velasquez, shoutout po. At kay Ma'am Shirley Carillo, shoutout po. Sa mga hindi po nabanggit, pasensya po, bawi po ako next time. Kung naibigan po ninyo ang ating kwento, pakihit lang po ang like mo at pati din po subscribe. Pakiclick na rin po ang notification bell para updated po tayo sa ating mga kwento. Kung may nais po kayong sabihin, pakiiwan lang po sa ating comment section. Maraming salamat.